Mga ka-Game Yard, sa mundo ng game fowl breeding, may ilang pangalan na hindi lang kilala, kundi talagang naging alamat. Isang pangalan na hanggang ngayon ay binabanggit pa rin sa mga usapan ng breeders, sa mga bloodline at sa kasaysayan ng manok. Ito ang pangalan na Sweater McGuinness. Pero bakit nga ba siya naging ganito kakilala? At ano ang ginawa niya na hanggang ngayon ay may epekto pa rin sa maraming breeder? Sino si Sweater McGuinness? Si Sweater McGuinness ay isang kilalang American breeder na naging aktibo noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sa kanyang panahon, hindi pa ganong kadami ang structured breeding programs, pero siya ay isa sa mga nagpakita ng system at disiplina. Hindi lang siya basta nag-aalaga ng manok, siya ay nag-aaral, nag-oobserba at nag-i-experiment. Ang pinagmulan ng Sweater bloodline. Isa sa pinakamalaking ambag ni McGuinness, ang pagbuo ng Sweater bloodline. Ang linya na ito ay naging popular sa maraming bansa, ginagamit pa rin hanggang ngayon, kilala sa balance ng traits. Pero mahalagang tandaan, ang modernong Sweater ay lalo pang na-develop at pinalaganap ng kanyang kaibigan na si Carol Nesmith. Dito nagsimulang makilala ang pangalang Sweater. Blue Face Hatch, isa pang malaking ambag. Hindi lang Sweater ang kanyang ginawa, siya rin ang kinikilalang pinagmulan ng Blue Face Hatch. Ang linya na ito ay ginawa niya bilang sagot sa mga dominanting crosses noong panahon niya. Layunin niya, makabuo ng linya na may sariling identity, may lakas at consistency. Paraan ng pag-breed. Isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay si McGuinness ay ang kanyang breeding philosophy. Hindi siya nakafocus sa iisang linya lamang. Ginamit niya ang kombinasyon ng Thompson Mahoganies, McLean Hatch, Madigan Grays. Pero hindi basta halo lang. May system, may purpose, may direksyon. Ang kanyang keep system. Bukod sa breeding, kilala rin si McGuinness sa kanyang keep system. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pag-aalaga, feeding system, conditioning. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ito ng mga enthusiasts at historians. Pagpapalaganap ng kanyang linya. Isa sa kakaibang ginawa ni McGuinness, hindi niya itinago ang kanyang linya. Ibinahagi niya ito sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dahil dito, kumalat ang kanyang bloodline, na-preserve ito sa iba't ibang lugar, naging foundation ng maraming breeding program. Bakit siya itinuturing na legend? Mga ka-Game Yard, hindi lahat ng breeder ay nagiging legend. Pero si McGuinness, nag-iwan ng marka sa bloodlines, sa sistema, sa paraan ng pag-iisip sa breeding. Sa tingin mo, mas mahalaga ba ang bloodline o ang system ng breeder? Comment mo sa baba, pag-usapan natin. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like, mag-comment ang opinion mo, at mag-subscribe sa AlphaCord Game Yard para maging updated ka lagi sa mga bago nating upload. Salamat sa panonood at suporta ka Game Yard!